Mabigat ang pagsubok na dumating sa pamilya Abat. 18 ng Mayo 2008, nagtungo raw sa ilog ang ikalawang anak ng mag-asawang Warlito at Flora na si Saddam. Kasama niya noon ang ilang kaibigan. Kabilang ang kababata nitong si Eric Agsaulio. Tawanan, harutan, masayang-masaya ang magkakaibigan noon. Hanggang sa... Sumigaw siya na tulong. Sabi niya sa amin. Taranta kami na barkada na niya na naliligo. Tila nilamon ng ilog si Saddam. Sa ilog kasi biglang parang ipo-ipo na tapos pumasok sa loob. Doon bigla na lang nawala sir. Gumuho ang mundo ng mag-asawang Warlito at Flora dahil sa sinapit ng anak. Hindi nila mahanap ang katawan ni Saddam. Talagang mabigat din kasi nga hindi siya nagkasakit, wala man siyang kahit ni anong sakit, tapos biglang mawala yung anak mo. Araw-araw na dasal ng mag-asawang Abat na buhay pa ang kanilang anak. Ilang araw na kasi ang nakakalipas, walang palatandaan sa buhay at wala pang iniluluwal na bangkay ang tubig. Tatay, nung mga panahon na nawawala po ang inyong anak, ano po ang sumagi sa isip ninyo? Hindi siya malulunod, ma'am. Kasi marunong naman siyang lumangoy. Kaya ang naisip ko, talagang iba ang kumuha, si Rina. Bakit po kayo kumbinsido na may kumuha sa kanya? At si Rena nga ito. Yung mga ibang nalulunod dyan sa may ilog na yan, isang araw lulutang na yan. Yung anak ko, mag-aapat na araw na. Ang masamang kutob ni Mang Warlito makukumpirma ng isang nakapangingilabot pang eksena. Sumanib daw ang kaluluwa ni Saddam kay Johnny, asawa ng pinsan niyang si Glenna. Mga alas 2 yata ng madaling araw noon, biglang lumabas para umihit. Ako naman nagluluto sa kusina. Tapos bigla siyang tumakbo pa balik sa kusina. Sabi niya may tao sa labas. May tao sa labas ah? Pagdating ko dun sa higaan namin, iba na yung kwan niya. Talagang yung pinsan ko na yung boses niya. Glenna, Niyakap niya ako. Noong pagkakataong iyon, patuloy na kinausap ni Glenna ang pinsan na si Saddam. tulungan mo ako. Ito sa ilalim ng tubig. Insan, tulungan mo ako. Bukas ang umaga, inilipat na nila ako. Tapos sabi niya, Insan, tulungan niyo ako, sabi ng ganun ng pinsan ko. Tinawag namin yung tatay ni Warli. Sila na mismo nakiusap sa anak nila. Paano kita kukunin na? Dito na nga, umano'y nakumpirma ni Mang Warlito ang kanilang hinala. Si Saddam ay bihag daw ng mga sirena. Humingi naman ng tulong sila Mang Warlito sa isang kilalang manggagamot sa lugar. Si Lola Juanita Padua, 20 taon nang nanggagamot ng mga kakaibang karamdaman. Ano ko yung crucifix sa nasaniban. Umiyak na yung bata. Sabi niya, kukunin niyo na ako. Dito na ako sa sa ilog. Mabilis na kumilos si Lola Juanita. Sabi ko naman, gumawa kayo ng yung itak, asin, pera, at ilaglag nyo doon. Nagpunta sila agad sa ilog.
Bitbit ang mga pang-alay raw sa sirena. Yung mga nalulunod na hindi lumulutang, andun daw siya sa kuweba. Kaya yung sirena ang naghawak sa bata, siya ang kinausap ko. Sabi ko, bitawan yung bata. Lumutang nga ang bangkay ni Saddam. Ang himpilan ng San Juan, La Union, aminadong may mga insidente ng pagkalunod sa kanilang lugar. Pero hindi sirena o anumang elemento sa ilog ang dahilan ng pagkalunod. Mostly po hindi sila familiar doon sa current po ng tubig. O kaya minsan naman po yung mga iba, hindi sila masyadong marunong lumangoy. Ayon naman sa anthropologist na si Dr. Nestor Castro ng University of the Philippines, ang usapin ng mga sirena ay isang matandang paniniwala. Yung mga mandaragat na mga Espanyol, Portuges, pag pumupunta sila sa dagat, merong mga magagandang babae. Yung pala ang bandang ibabang bahagi ay buntot ng isda. Sa hanay ng mga Pilipino, medyo nagbago ang bersyon natin ng sirena. Hindi na lang siya natatagpuan sa karagatan, kundi maging sa mga ilog. Maraming katanungan na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot kahit ng mga eksperto. May hindi naniniwala sa kwento ng mga sirena. Pero ang iba, kumbinsido na kailangang iwasan ang ilog para hindi na madagdagan pa ang mga mawawala ng buhay, anuman ang dahilan at sagot sa katanungan. Walang pinipiling kasarian, estado sa buhay, ordinaryo man o kilalang tao ang pagmultuhan ng mga kaluluwang ligaw. At kapag tayo kahit saang lugar man ay pinagpakitaan, siguradong tayo ay kikilabutan. Yan ang karanasan ng ilang mga artista na hindi nakaligtas sa mga multo at sa mga alagad ng dilim. Siguradong kayo ay kikilabutan sa horror story ni Celebrity. Nagulat kami kasi merong parang putol na figure, walang ulo, nasa harapan namin. Third eye. Kakayahang makakita ng kaluluwang gala, makarinig ng panaghoy galing ilalim ng lupa, makaramdam ng lamig at enerhiya ng namayapa na. Pero hindi ko ata mapipirmahan ng isang batas na masyadong pabor sa mga negosyante. Ito ang di malaman ng kilalang aktres at singer na si Teresa Loizaga kung regalo nga bang kakayahan mula sa langit o pasanin ba mula sa ibang madilim na lugar. So Teresa, dati ka pa ba bukas ang third eye lapitin? Yung mga spiritista always tell me, i-develop mo yan. Meron kang third eye. Then, yun nga, yung mga may nakikita ako, may bubulong sa'yo. Iwas si Teresa sa mga burol. Bakit? Dahil kinakausap daw siya ng mga nakahimlay. Kinakausap ako. Like what? Anong sinasabi? From underwear, they will have discussions about underwear, the color of underwear, to what they want to be wearing. Habang nandun, ayaw nila yung suot nila. Siya ay tampulan pala ng hindi lang basta multong nagpaparamdam, kung hindi mga kaluluwang siya'y ginugulo, halos inaangkin saan mang bahagi ng mundo siya mapunta. Na-experience ko pa rin kahit na nasa Singapore ako. Dahil nga may layover habang lumilipad kami, di ba? Magigising ako, may nakatayo sa may kama ko. Okay, turn around, huwag mo nalang pansinin.
Pag dilat ko ulit ang mata ko, nakatayo sa may TV, turn around. Huwag mo na lang, Singapore yon. Ang karanasan ng aktres na di niya kailanman malilimutan ay naganap sa sarili niyang tahanan sa Australia. I went to sleep in the middle of the night. Nagising ako dahil parang I felt, may gumagapang. From my feet siya nag-umpisa paakyat. Hindi ka makahinga dahil yung weight niya, nandito na sa ibabaw ko. At saka I was pinned down. And I couldn't move. Pero malinaw sa'yo, Teresa, gising ka nun. Naku, I'm so wide awake. Iniisip ko, tatawagin ko yung taong nandun sa end room. At sumisigaw ako. Apparently, walang lumalabas. Nakuha ko pa yung phone ko. Sabi ko, come here, help me. There's someone in my room. So in my mind, ayan na. Anong dumarating? Na nakatayo ako, tumakbo ko down the hallway. Ano ang pangalawang pagkakataon? So I went to sleep. Feeling ko parang ang lamig na sa ulo. I felt like there was somebody behind me. Pero all of a sudden from the window, umappear sa mukha ko from outside. Face to face kami. I screamed. It was a face covered by like a metal mask. Ano sa palagay mo ang mensahe nitong taong hinarap talaga ang mukha mo? Maybe he's from a different realm. At natipuhan niya ako. Dati pwede ka pang makipag-kissing scene ng walang humpay. Nakakatuwa si DJ Once sa kanyang mga programa sa radyo. Walang nanliligaw sa'yo? Wala po. Single ka? Yes po. Pero mayroon palang dinadalang nginig sa kanyang buhay. Bata pa lang siya, alam na niyang bukas din ang kanyang third eye. Sabi nga sa aming pamilya, isa daw po ako dun sa tinatawag nila na bukas yung third eye. Siguro mga 7, 8, or 9 years old. Natutulog ako mag-isa sa kama namin. Nagising ako, nakita ko yung sarili ko, nakalutang, looking at me. Hanggang sa dumating ang isang gabi, naging mitya pa ng sarili niyang buhay. So ikaw na mismo ang magsabi sa amin, DJ Once, ano ang nangyari sa'yo nung gabing yon sa Star Tollway? Tipikal na oras, kapag umuwi ako ay 12 midnight onwards. Mag-isa lang ako sa kotse, may nakita ko lalaki na naglalakad sa gilid ng highway. After nung ikalawang tollgate, habang nagdadrive, may nakaupo dito sa tabi ko. Tinaray ko siyang i-ignore. Wala na siya sa gilid ko. Nag-drive ako dire-diretso. Hanggang sa tumingin ako sa rear view mirror ko. At nakita ko, lumipat lang pala siya ng pwesto. Doon kami unang nagkita. Hindi siya umalis? Hindi siya umalis. Hinawakan niya yung bato ko. Dito. Tapos, mula dito, umaakit hanggang sa hawak-hawak na niya yung ulo ko. What I have noticed, nagda-drive na pala po ng 160. Kalimitan daw po nang naaaksidente doon sa lugar na yun. Almost the same stories. May nakikita sila. Ang intention daw po ng babaeng itim na yun ay hindi ako para takutin. Para maaksidente ako. Hindi lang ang mga nakaharap sa kamera, kundi kahit ang mga nasa likod ng kamera. Hindi ligtas sa hilakbot ng pagmumulto ang kilalang direktor ng mga pelikulang horror na si Direk Ryan Carlos ang nasa likod ng pelikulang Pamahiin. Pero nakita ko. Ano ang nangyari nung araw na yon sa set? Nag-ocular kami and pinuntahan namin itong lugar sa Los Arcos, Bulacan. It's a 50-year-old house. Pagpasok pa lang namin, it feels eerie na. Then, ang hindi ko makakalimutan, nung umakyat kami, umakyat ako dun sa hagdan na Makipot. Pinakadulo, si Jun Aves, which is my cinematographer. Kumukuha siya ng picture. Only to find out, nung na-develop yung picture the next day, nagulat kami. Merong babaeng
pugot ang ulo, naka-leggings. So eto na nga at tinago mo talaga ang Yeah. litrato, direct. Okay, so anong nakikita natin dito? Nagulat kami kasi merong parang putol na figure, walang ulo pero naka-leggings, nasa harapan namin. And this is 3 in the afternoon. And guess what, Corina? Hulaan mo, may nangyari ulit sa amin, 3 in the morning. Ayon kay Nick Nangit na isang spirit questor, sinasabing ang alas 3 ng madaling araw, mas nararamdaman ng mga nilalang na hindi pangkaraniwang nakikita. Ito ang tinatawag na witching hour. In one of the scene, na hinahabol si Iya ng ghost, no choice siya but magkulong sa banyo. Yung pasilip na siya sa doorknob, sabi ko, cut! Patay din kagad ang ilaw. Namatay ang Janet, hindi kami makalabas ng pintuan. Dahil tinawag kay Art Dep. Art Dep, ang pinto pabukas, ang init! Mamayang konti, namumutla yung DOP ko. Sinabi sa akin na, pero hindi ko lang kinikwento sa'yo, lapitin kasi ako. And kanina, di ba, bumagsak yung ilaw, nag-cut ka, kusang sumarado yung sliding door. Nakulong kami for 1 hour. Tinanong ko, meron bang may oras dyan? Art Dep, sino may oras dyan? Anong oras na? 3 o'clock pa na. Tumayo na yung balayibo ko, Corina. Sabi ko, let's pray. In Jesus' mighty name, we pray. Pray, amen. Kung sino man po naggambala namin sa bahay na ito, Kung sino man po ang nabulabog namin sa bahay na ito, kung ano man po ang mga nagalaw namin na gamit, pangako, ibabalik po namin. Patapusin niyo lang po ako ng future. Ha, balik ang ilaw, dumating ang caretaker, isang ganyan lang. Nabuksan. Nabuksan. Sa mga karanasan ni na Teresa, DJ Once at Direk Ryan, patunay na ang paranormal ay walang sinisino. Sa kaso ni Teresa Loizada, natural lang na minsan nagkakaroon talaga ng tinatawag na incubus kung ikaw ay babae o kaya succubus pag ikaw ay lalaki. Na-attract sila o nahalina sa sexual na enerhiya. Sa kaso naman ni DJ Once, nagaganap yon lalo na sa mga lugar na may mga na-aksidente. Marahil ay humihiling ng dasal. Ang tawag sa mga ganito ay transient souls. Sa kaso naman ni Direk Ryan Carlos, ang nagparamdam sa kanya ay tinatawag na resident souls. Yun yung mga kaluluwa na namamalagi sa isang lugar at nakakaapekto to sa mga gadgets. Nung nagparamdam sa kanya, enerhiya na yon. At yung dasal, kahit na hindi naman dasal magpaalam ka lang, okay na yun. There's really force of darkness. It's a matter of how you deal with it. Dinil ko lang siya na we need to coexist. Yun. I think ang pambalanse lang naman dun is you also respect them. You respect that nandun sila, they're real. Prayers will be the powerful weapon against all. Ito naman, dadaan lang eh. Hindi naman ito magtatagal sa atin. Not unless gusto mong magtagal. In my case, mas pinili ko na dumaan ka lang. Huwag kang magtatagal sa akin. Now that I'm getting older, reality, I guess, pag nagpaparamdam sila parang there is a doorway somewhere, you know, and they come in and out. And so it's up to you how you accept, how you feel, if you're that sensitive, na they're here, you know, and then how you react when you know that they're here. Ordinaryo man o artista, lahat maaaring makaramdam ng hilakbot. Kaya ngayon pa lang, pumikit ka na at magdasal. Baka hindi mo nalalaman, may katabi ka na pala. Susunod, estudyante sa Laguna pinahirapan at sinaniban ng mangkukulam. Abangan mamaya sa pagbabalik ng Rated Corina.